Kasi gusto ko nga mag-medicine. Aha. Pero ang tanong ni tatay ko, anak, paano ka makakapag-aral ng doktor? Mahirap lang naman tayo. Okay. Pero, yan, naluluha ako. Pero sabi ko nga kay tatay ko, maraming paraan, no? Maraming paraan ng pag-aaral, no? So, pinagtulong-tulungan po ako ng aking mga kapatid. And even yung mga tao po na mga nasa lansangan. Kasi ako, honestly, batang lansangan din po ako. Talaga. So, I work in Manila to sell sweepstakes ticket. Talaga, Dok? Yes. Nakakahiyaman pong sabihin yan. Nung nasa medicine ka na? Opo. Nagtitinda kami ng sweepstakes. Para namamalimos ka. So, lahat ng sasakyan, aalokin mo ng sweepstakes. At yung mga kinikita ko doon, dagdag din po yun sa aking pag-aaral. Self-supporting po tayo doon. Bukod doon sa mga pagbubukid ni tatay, even my teacher, pinagbebentahan ko sila. Alam po nila yan, na nagbebenta ako. Kaya ngayon, pag nakikita nila ako, tuwan-tuwa sila, "Oh, Doc Jun, hindi mo ako pinatama ng sweepstakes." Kasi doon ko po nakita ang totoong buhay, ang laban ng buhay. Wow. Opo. Kumbaga, sabi ko sarili ko, hindi ako papayag na habang buhay ako mahirap. Hindi ako papayag na habang buhay ako na namamalimos. No? Pipilitin ko na maiahon ko yung buhay ko, buhay ng magulang ko, at makatulong pa ako sa ibang tao. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. It is called the Thai Farm and Garden Tour. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-adding. Gagawin po ito sa Nakhon Ratchasima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. November 26 to 29. Kung nag-iisip pa lang sila na magsimula ng farming, ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Sel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming. Sama mo na to. Okay, Ma'am Sel. Sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, no, na maganda yung agritourism nila, ano ba ang kulang sa atin? Yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. Andito tayo sa Damalibiran Farm and Resort ni Doc Jun Malibiran. Dito yan sa San Luis, Batangas. Alright, so ito po yung isa sa mga accommodation nila. Ito yung Acacia. At ang ganda. Malinis, simple, modern, bago. Ayan. Tama-tama lang yung size. At ito yung cabinet. Ganda. And CR. Maayos. Ayan. So, maluwang yung working area. So, pwede magtrabaho. So, ito po yung resort, reception, tapos ito yung pool, tapos ito yung mga ibang mga accommodations.
Hello, Doc. Doc June. Si Doc June Malibiran. Ayan. Tayo. Opo. Si Doc June Malibiran. Good At morning po. dito tayo sa The Malibiran Farm and Resort. Ayan. Ang ganda, Doc. Ang ganda ng lugar niya. Salamat po at kay nakarating sa kabundukan. Kabundukan ba ito? Kabundukan. Yeah. Hidden gem of San Opo. Luis. Dito po yan sa San Luis, Batangas. San Luis, Batangas po tayo. Ayan. Ano, sir, ang offer dito sa resort? Basically, yan, meron po tayong staycation, no? Pero ang aming strength po is more on team building. Oh. Yan. So, ba yung mga para sa mga companies, ganyan? Mga big companies na ang ating nakikater. So, marami na, no? Mga Globe, mga talaga. PLDT, Metro, and different hospitals from Batangas, Manila. Hanggang Manila. Yeah, Lung Center, no? Nagpunta rin dito. Batangas Medical Center. Basta marami na po tayong mga nakikater na ano, ng mga company, no? Universal Robina Corporation. So, marami-rami na din. O gusto niyo sa reception or dito? Start tayo sa reception, Doc, kasi hindi sige pa po. namin nabibidyo to. Oo. Pero paano kayo nag-venture into farm and resort? Eh, kayo ay doctor. Yes. Magandang katanungan yan, Sir Yes, Buddy. Ano? Oo. Kumbaga, tayo naman ay, well, by profession, tayo po ay doktor. Pero by heart, tayo po ay a farmer. So, lumaki po tayo dito sa, sabi ko nga sa inyo, kabundukan. Kabundukan. Lumaki po tayo dito. Dito po tayo. So dito, taga San Luis kayo talaga, Doc? Dito po talaga ako dito po ako pinanganak. At dito po ako lumaki. At itong areang ito ay amin pong taniman ng mga palay, mais na mga unang panahon. And my father is also a farmer. That's why, siguro yun ang sinink niya sa Utak mo. utak ko na, okay, ito yung ating... Magdodoktor ka pero magpa-farmer ka. Opo, hindi niya alam na magdodoktor pala ako. Okay. Kasi mahirap naman po kami. Talaga, Doc? Opo. Nag-start din kayo na... Hindi po, talaga pong... Kasi my father is a farmer, no? Okay. Talagang nagsasaka po dyan. Ako, honestly, marunong akong magsaka. Marunong akong mag-araro. Talaga? Marunong akong magamas. And nung estudyante ako, bago pumasok, kailangan ka mangumpay muna ng damo. Di ba? May alagang baka, may alagang mga hayop. And yung mga hayop na yun, pag tuition, may benta natin. Para pang tustos po natin. Sabi nga nila, pag may alaga ka, lalo, ano mga alaga niya? Baka? Yung pong basic na bubuhay po dito. Baka, may nung unang panahon kasi yung baboy sa ilalim ng bahay, doon lang po yung yung backyard lang po. Hindi naman yung malalaking isa, dalawa, tatlo, alagaan mo yan na pag lumaki na at kailangan na ni tatay ng tuition, anak, benta natin. Meron. So, yun. And then, yung mga tanim na saging. So, yung mga pang daily needs, magbebenta ng saging, sa lemery. Talagang farmer. Opo. Pag ahon yan, may dalang bigas, isda, pang-ulam namin. So, ganun po kasimple yung buhay. No? Ilan po kayong magkakapatid? Kami po ay 7. 7? Pang ilan ka po? Ako po ay bunso. Okay. Bunso po ako. And ako lang ang lalaki. Kaya dumami ang anak niya sa paghahangad ng lalaki. Kaya ako naging 7. Pang-7. Yung pang-7, nung nakakuha sila ng isang lalaki, huminto na. Huminto na, kaya dumami yung anak niya. Eh, di ba, nung unang panahon naman, it doesn't matter kung ilan ang anak. Ang iba Hindi niya na-discover yung Chinese calendar. Hindi yata ho nila alam yon. yung mga Chinese calendar. Opo. So, dito po talaga tayo. And hanggang ngayon, ay ayokong umalis dito. Kasi ito na talaga yung kanga ay home. Home. Yeah. Pero nung nag-start ka, saan ka po nag-medicine? Ako ay FEU po ako Doon sa Fairview? Kami po ay Moraita pa. Sa Moraita po, nag-medtech muna ako. Oo. After medtech ko, nag-work muna ako sa medtech kasi wala nga pong
pera. Hindi ho kaya ng tatay ko Baka na. top-notcher ka sa medtech. Hindi naman po. Simpleng, ano lang ako, Sir Buddy. Simpleng estudyante lang. Okay. Nangangarap na makatapos. O mahirap makagraduate ng medtech doon. Ay, medyo may ano po. Kaya nga, yun ang mga sleepless night. Doon ako nagsimula yung journey ko na, teka, iiwanan ko muna ang pamilya, wala muna mga okasyon, wala muna aral muna. Kasi nung ako ay elementary high school, parang easy-go-lucky lang ako. Siyempre, taga-bukid tayo, hindi tayo masyadong ganun ka seryoso siguro sa pag-aaral. Pero pagdating ng college, nakukonsensya ako, sir, na bibigyan ako ng baon, tapos babagsak ako. Parang nakukonsensya ako sa magulang ko na bago sila makapag-produce ng 100 pesos, 200 pesos, dapat naman suklian natin siya na kabutihan or yung pag-aaral ng maayos. So, yun po naman ang ginawa ko. Talagang focus po ako doon. So, marami pong nawala. Lahat ng mga pag-ibig, personal na ano. So, kinalimutan muna po natin yung mga bagay na yon. Para lang tayo makatapos ng medtech. And then, nag-work ng 2 years. Then pasok sa and then nagulat sila, nag-take ako ng NMAT, hindi po nila alam yun. Kasi gusto ko nga mag-medicine. Pero ang tanong ni tatay ko, anak, paano ka makakapag-aral ng doktor? Mahirap lang naman tayo. Okay. Pero, yan, naluluha ako. Pero sabi ko nga kay tatay ko, maraming paraan, no? Maraming paraan ng pag-aaral, no? So, pinagtulong-tulungan po ako ng aking mga kapatid. And even yung mga tao po na mga nasa lansangan. Kasi ako, honestly, batang lansangan din po ako. Talaga. So, I work in Manila to sell sweepstakes ticket. Talaga, Dok? Yes. Nakakahiyaman pong sabihin yan. Nung nasa medicine ka na? Hindi po. Hanggang nung medtech po ako. Simula po nung elementary, pag Saturday, Sunday, lumuluwas po kami ng Manila. Opo, nagtitinda kami ng sweepstakes. Para namamalimos ka. Mercury Drug dito sa Alabang, Sukat Highway, Parañaque, baybay ko po yan. From Sukat Highway going to the Lopez, YP, bawat kanto, alam ko po yan. So lahat ng sasakyan, aalokin mo ng sweepstakes. At yung mga kinikita ko doon, dagdag din po yun sa aking pag-aaral. Self-supporting po tayo doon. Bukod doon sa mga pagbubukid ni tatay. So, hanggang medtech po, nung medicine, hanggang second year siguro, nagbebenta. And even my teacher, pinagbebentahan ko sila. Alam po nila yan, na nagbebenta ako. Kaya ngayon, pag nakikita nila ako, tuwan-tuwa sila, "Oh, Doc Jun, hindi mo ako pinatama ng sweepstakes." Pero yun nga po, hindi na kinaya nung third year na kasi sobrang kailangan focus na. Mag-focus na talaga. Pero sabi ko nga po, pero malaking bagay po yun, yung trabahong yun sa lansangan. Kasi doon ko po nakita ang totoong buhay, ang laban ng buhay. Opo. Kumbaga, sabi ko sarili ko, hindi ako papayag na habang buhay ako mahirap. Hindi ako papayag na habang buhay ako na namamalimos. No? Pipilitin ko na maiahon ko yung buhay ko, buhay ng magulang ko, at makatulong pa ako sa ibang tao. No? Awa ng Diyos, ngayon may pinaaral na rin tayong isang doktor na pamangkin ko, and then yung ibang mga pamangkin ko na pinaaral din natin ng nursing. So, kumbaga, sineshare ko naman kung ano yung meron ako ngayon. Kasi doon po ako galing. Hindi ako makakatapos kung hindi ako pinagtulong-tulungan ng mga tao sa paligid ko. Pamilya, ibang tao, no? Meron ako, Sir Buddy, na isang customer. Natuwa sa akin kasi nag-aaral ako. So, every week, binibigyan niya ako ng 500 pesos. Ang tawag niya nga sa akin, anak. Natuwa lang siya kasi kumbaga, bata pa lang ako, talaga nagbebenta na ako ng ganyan. And hanggang nung makatapos ako, continue siya. No? So, natutuwa ako sa mga ganong tao na sabi ko nga, kung hindi ko man maibalik sa kanya yung ginawa niya sa akin, gusto ko maibalik sa ibang tao. In many ways. In a simple way. Kung saan man o kanino man. And sabi ko nga, pag tumulong ako ngayon, hindi ako yung maghahangad ng kapalit or, di ba, yung iba, kaya ka tumutulong, like, pero tayo, gusto ko, yung pag nag-share tayo is, kumbaga, huwag tayong mag-ano ng kapalit. Dok Jun, ano natin? I-tour natin. Tour natin. Tong, Apo. Habang
Sige po. Para mas maganda yung kwentuhan Maganda ang natin. kwentuhan. Sorry po pag nagkukwento ako. Ay, okay lang yun, Doc. By heart. Oh, yes, Doc. Oo, Yes, Doc. Oo. By heart. Kung ano yung aking... Naluha rin ako. Opo. Ayan. Dito tayo. Anong year ka graduate ng medicine? Doc? Ako po ay gumraduate ng medicine ng year 2000. Year 2000. Opo. So, 25 years ng Oo. doktor tayo. Pero nakapasa po tayo 2021. And then nag-specialty po tayo ng surgery sa Rizal Medical Center Okay. for 5 years. Aha. So, bumalik po ako dito 2006. So, I started my consultancy as a surgeon 2006. Aha. So, dito na po tayo sa Lemery, kay Sasay Medical Center, Metro Lemery, Calaca, Balayan. So, yun. Maganda ba ang maging surgeon, sir? Mahirap na masarap. Mahirap na masarap. Apo. Okay. Mahirap dahil bago mo matapos yung residency training na yon, talaga namang sleepless night din. Ganun katagal, no? Opo, yun po ay naka-stay ka po sa doon sa hospital. Aha. Kumbaga stay in kami doon. Pero sarap mag-opera. Sarap mag-opera. Unlike ano yung mga madalas mong opera? Siyempre general surgeon. Oo. Doon po appendicitis, gallbladder stone, breast cancer, colon cancer. Pero mga hernia. major operation na ito. Major operation. Major operation. Okay. So, ayan, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng view dito. Kita natin dito, ba yung tayo, Doc? kita natin yung view dito ni Sir Victor. Ah, Oo, yung Kabanal-Banalan. Kabanal-Banalan. Oo, kitang-kita natin diyan. Ganda. Kitang-kita mo yung Malibiran. Oo. May mga dahon lang dahil galing dito sa pero malinaw naman siya. And then bundok ng San Luis, ang kabila niyan is Bawan. Bawan na yan. Apo. And then yan, doon ako sa likod ng bahay ko. Ito yung mother house namin. So tabi-tabi na kami magkakapatid. Ayan. Okay. And then ito naman is Cafe Estefania. So mamaya diyan tayo magla-lunch. Apo. And then ito, dati taniman natin ng ng mais, ng palay, gulay. Ganun lang kasimple ang buhay po namin. Paano nyo naisipan i-convert ito into resort? Actually, Sir Buddy, ito ay nag-start noong pandemic no? Kasi tumigil ang buhay natin ng pandemic. Parang kahit kaming doktor, na-stuck kami. 'Di ba? My mother was died in COVID. Talaga. So, sabi ko, parang kailangan natin yung mental natin medyo na-drain. So, sabi ko sa misis ko, Step, magtayo kaya tayo ng swimming pool and cafe, pang sarili lang muna. And then nung dinidevelop na po siya, parang maganda yata, magdagdag tayo ng villa, magdagdag tayo ng pavilion. And then yan, medyo gumanon ng gumanon. Hanggang in-offer na po namin sa public. Opo. So, hindi siya mismong pinilano na siguro coincidence. So, I think yun po yung good thing na nangyari noong pandemic. Kumbaga, nakapag-isip po tayo ng mga ganito. Mga pwedeng gawin. Na pwedeng gawin. Pwedeng gastusan. Pwedeng gastusan. Opo, pwedeng gastusan. Ang ganda rin. Ito yung pavilion, Doc. Ito yung pavilion. It so happen lang na nung bagyong Christine, na-damage yung Opo, okay. totally damage po yan. Pwede ba natin makita, Doc? Okay lang ba? Pwede ba? Kahit saglit lang. This is the pavilion. 120 packs ang kaya po nating ma-accommodate. Pwede na sa wedding to. Opo, and usually, pag wedding, kasama po ito. Kasama to. Opo, tama. Paggabi, maganda. Maganda yung, maganda to pagkagabi. Oo. Ayan. Yan. Ito ang pavilion natin. So, wala pang setup. Pero, yan. Madami rin po tayong inano dito. Pag may mga LGU, affair. Notice ko yung mga table mo. Natural po yan, sa wood. Sir Buddy, yes. Natural wood. Galing po yan dito sa farm. Dito po. Kami na rin po ang yung mga tauhan dito, ang naggawa-gawa niyan. Yan. So, nilagyan lang namin ng ganyan. Sarili po. So, yung pagiging doktor mo, Doc, mahabang journey din ito. Mahabang journey. Marami rin challenges dito. Maraming challenges po ang pagiging doktor natin. Una-una, of course, hindi naman nga po kami mayaman. No? So, yun ang unang challenge sa akin po. Pangalawa, alam naman natin, medicine is very
difficult. No? Kumbaga talagang dapat may puso ka para ma-attain mo yon. No? So, maraming beses po tayong lumuha din. Marami din tayong failure sa maraming bagay. Pero, Ano mga failures mo, Doc? siyempre, minsan po, siyempre, kulang talaga sa budget eh. No? Kumbaga, minsan, yung pagkain mo, pagkakasyahin mo na lang yung isang kanin at saka isang isda or gulay or what. No? Hindi po ako nakakapanood ng sine kasi wala akong panood ng sine. No? Hindi ako nakakapag-Jollibee kasi hindi ko alam kung paano ako gagastos noon kasi limited po yung budget ko for a week. So, Hindi ka nag-pinky pop. nakapag-pinky pep ako siguro nung Pasko na ako ay binigyan ng pera ng somebody. Okay. Pero sarap na sarap ako sa Pinky Pop. Naabutan mo yung Pinky Pop, Sir Buddy. Piyo rin ako eh. Ah, ganun ba? Alam mo pala yung ating journey doon sa Moraita. Sarap ng Pinky Pop, no? Sarap ng Pinky Pop. Sarap na, nawala na yung Pinky Wala Pop. na. Na-demolish na yung mga... Wala na. Naging Jollibee na yata ngayon yun eh. Opo, matagal na rin ako hindi nakakapunta ng... Kailan kayo galing doon? 91 ako. Mas matanda ako. Parang mas 91. matanda yata ako ng tsura sa inyo. Sir Buddy. Sige, Doc. Apa. Sino pong nag-landscape nito? Pinakontrata niyo? Ito po ay yung nagawa ng pool ay naging kaibigan na rin. Okay. And then sabi niya, Doc Jun, tulungan kitang mag-landscape. Landscaper din siya. Oh. So kumbaga, namili na lang po kami ng mga halaman sa Talisay, sa siguro. Talisay ito po, Talisay ito. And then yung mga iba sa sa Bulacan. And then siya na ganyan-ganyan. Oo. Ayan. Ito po ba yung farm? Ito po na yung, ito po ay, ang tawag naman dito, laro ng lahi. Dito ginaganap yung ibang team building area. Opo, ayan. Yan, dito na po yung ATV area natin. Pero most of the time, dito po yung team building. Tsaka yung dinaanan nyo po doon na may mga gulong-gulong. May nadaanan kami So, doon. yun din po yung part. No? So, yun na yung mga ATV natin. Ganda rito. Ayan. So, very nature po yan. Itong mga puno na to dati na. Opo, ito kasi dati ay ito po ay sa kamag-anak. Hindi po to originally bagong sa inyo. Bagong acquire lang din po. Ito tsaka I see. and even the farm side. So, mabait lang si Lord. Kumbaga binibigay kung ano yung na gusto natin or hinihiling natin, no? Napakabait ni Lord. So ilang hospital ka nagdo-doktor, Doc? Ngayon po ay sa Lemery ay 4. Grabe. Kalaka isa and Balayan. Bali 6 po sila. 6 po yung Plus dito pa, San Luis. wala pong kami Walang hospital dito. Oo, wala pong hospital. San Luis is a 4th class municipality. Okay. And then medyo yun din po ang isang rason kung bakit ako po ay nagtayo nito. Kasi gusto ko pong iangat ang turismo ng San Luis. Okay. Dahil nakikita ko na sayang ang ganda ng San Luis, may sea, may medium land, may upland. So ang ganda po kung madidevelop. So kumbaga ako ay sabi ko, tulungan natin ang local government na kahit in a simple way ma-promote naman ang hindi po natin kilala ang San Luis. 'Di ba? Ang kilala, pag ako po tinatanong ako'y nag-aaral, Bawan. taga saan ka po? Lemery. Lemery. Actually, Lemery. Kasi Lemery. sa bus, di ba, nakikita yung Lemery, biyaheng Lemery, di ba? Saan sa Lemery? Saka ko pa lang po sasabihin yung San Luis. Kasi pero pag sinabi mong San Luis na, wala. Saan yun? Saan yun? Di ba? Ang hirap pagpaliwanag. Dahil ang San Luis po ay medyo, andito kami sa liblib na dulo kasi. Opo. Pero yan, hopefully, kabanal-banalang puso ni Jesus. Ito, tulong-tulong kami ni Kapitan Victor na naman ang turismo ng San Luis po. In a simple way, ako siguro more dito sa ganitong bagay. At least nagdadala ka na ng mga tourist dito. Apo, awa ng Diyos talaga namang. Nag-i-enjoy naman yung mga pumupunta dahil nature. And then sabi ko nga, ito ATV.
paikutin natin siya, makakita sila ng mga green, maiba naman. And marinig nila yung mga huni ng ibon. And then yan, yung sounds ng wind na wala doon. Paano mo minamanage yung time mo, Doc? Na ang dami mong hospital na nagdo-doktor ka, tapos meron ka pang resort. Actually, at this point, Sir Buddy, medyo ang hirap i-manage na. I'm also a president of Rotary Club of the Alemery. That's why ang boses ko po yung ganito because every day, like last night, Nagtatalk ka. Opo, tsaka I'm attending the induction of different club. So we have 154 club in the district from Batangas, Laguna, Quezon, Bicol, Camarines Sur, Masbate, Marinduque. So iniikot po namin yan almost every day. And then ito pa nga. And then may profession pa. And then may kailangan mo pang gumawa ng projects. And well, paano mo kaya manage yung time mo, Doc? Kaya naman. Nandito naman itong mga staff natin Mga dito. staff mo. Pero ano pa rin po tayo. Sanay naman tayo sa kumbaga mga schedule na ganyan. No? Dito, Doc, ano makikita dito? Pwede po natin. Puntahan muna natin. Silipin po natin. Tapos nagdudoktor ka pa dito na for charity? Marami po tayo mga charity. Pag dito po charity and then free medicine kung meron po tayo mga samples. Ano ko na rin po yan, kumbaga pledge ko na rin sa sarili ko na makapag-share. Mga taga rito lang. Ayan. Ito po ay ilang hektarya din po ito. Medyo bago rin po ito. Bagong ano lang. Pero ito po yung sinasaka namin noon. Tenant po ang tatay ko dito for ilang taon ang tatay ko? 89 years. This year lang namin na nakuha. Wow. Medyo challenging dahil sabi nga ni tatay, sana bago daw siya mamatay o mawala, makuha namin. So talaga, kumbaga, ginawan ko ng paraan kahit utang para mapasaya ko naman siya. At nung isang araw, iniikot ko, tuwan-tuwa siya. Kumbaga, kasi dito talaga po kami nagsasaka. Nandito yung mga kambing, baka, ganyan. And yan, ito Sir Buddy, ang marker na tayo ay yan. Nasugot ka? Apo, tama ng karet. Tama po yan ng kahirapan. Yan. Hindi ko po yan ikinakahiya. Pag nangungumpay tayo, di ba? O kaya nagagapas ng palay. So, maraming tama po ito. Maraming memories po itong kamay na ito. And now, I'm using this for surgery. So, very po ito. Importante po sa atin. Kaya ito po, very memorable din. No? Ang gaganda po ng bahay. Puro bahay niyo. Sa mga kapatid ko na po ito. Kumbaga, yan din naman ang maiaano ko sa aking magulang na pinilit niyang mapatapos kaming magkakapatid. By farming, pagkirinda ng sweepstakes. Yan lang po. Wala nang iba. Wala namang ibang business na makukuha dito, no? And then siya, ang gusto niya nung siya ay makatapos ng pag-aaral. Sabi niya, kailangan mapatapos naman niya yung anak niya kasi yung dream niya hindi niya na nung siya na. Opo. So talagang by heart. Kaya hindi rin po ako umalis dito because of my parents. Gusto kong alagaan sila hanggang sa huling buhay nila. Kasi utang ko sa kanila ang lahat. And I'm very proud of my parents, especially my father. Pag nagagamas kami dito, magkatabi kami noon. Naku, grabing mangaral yun sa akin. Anak, Like ano mga pangaral? anak, mag-aral ka mabuti ha. Huwag mo ako tutularan, tamo. Magsasaka lang tayo. Tumutulo yung luha ko, ganun. Yung mga di ba, pag naggagamas, yung mga lamok, gumaganon-ganon. Sabi, hindi anak, huwag mong pansinin yan, ngayon lang yan. Darating ang panahon na giginhawa ka rin. Basta huwag ka lang dito sa bukid, na mag-aral ka, and then someday, somehow, giginhawa ka rin. Alright, so first time nating mag-ATV sa buong buhay ko. So, explore natin yung farm ni Doc June. Ayan. Okay, experience. Kuhanan mo na lang kami.
Game. First time yung mag-drive niyan. Ano natin, i-neutral. Baka umurong. Yun. Okay. First time ako mag-drive. Bagong-bago pa. Ganda, no? Yeah. Sa'yo wala akong picture. Ganda. Stop! Senior cut ni Daddy. Kasi pag ganun naalala ako. Okay lang. Tama lang. Kailan mo na realize yung nagbabago na yung buhay mo? Nung unang doktor ka, mahirap pa rin. Mahirap po, syempre. Mahirap pa rin. Nagsisimula pa lang. No, siguro nung pagdating ko po dito, 2006, so consultant na ako. So, siyempre sa una, wala naman tayong pasyente, puro charity. Then eventually, yan, unti-unti, nakakapasyente na tayo, nakakaipon na tayo. So 2006 yun, after 2 years nagpakasal ako. Kaya late po ako nagpakasal kasi wala akong panggastos. Ayaw kong problemahin ng tatay ko ang pagpapatay ng baboy, di ba? Alam naman sa Batangas, di ba? Maubos na ang yaman, wag lang yaman. Buong barangay, imbitado. Opo, ay di nag-ipon muna po ako and then ayun, nagpakasal ng 2008. Ayun, unti-unti na po akong kumbaga. Bata pa yung mga anak mo ngayon? Isa lang po anak ko, 16 years na rin po naman. Okay, Opo, okay. 16 years. Direk, makisingit beauty queen na asawa ni Sir. Talaga, sir? Yung asawa ko, eh kasi medyo 10 years po yung gap namin. Okay. Sorry to say. Sorry to say. Ilan taon ka nun? Nung time na yon ako ay 35. So 25? 25 po siya noon. Okay. And then siya kasi that time ay Miss FEU MedTech. Talaga? So, Okay. marami siyang mga billboards. Ako nakaganon lang. Humahanga lang po tayo. Hindi naman tayo gwapo eh. Billboard sa mga commercial, ganyan? May mga commercial. So model siya? Modeling din, nasa modeling din po siya. Wow. And then? MedTech siya, nag-intern. Sa akin naman pinag-residency training sa RMC. So doon ko po nasungkit ang kanyang... Boss ka niya? Apo, so resident doctor, siya naman ay intern. So doon na po nagsimula ang aming ang history. And then ayun. Yan, kinasal. Kaya lang isa po ang aming baby. Isa ang pinagkaloob sa amin. But, So high school na? Apo, Lalaki? Babae po eh. High school na? Apo, nasa Manila siya dumos kagabi pero nandiyan pa si Mrs. ko. Kasi nandiyan po yung mga biyanan. Okay. Tsaka yung kapatid niya na galing ng UK ilang years, 6 years siyang hindi nakauwi. Oh, I see. So, anyway. Sige sir, medyo move tayo. Oo. Marami kayo natutuklasan sa aking buhay, ha? Top notcher ka sa medicine? Hindi naman. Ano lang po tayo, simple lang tayo. Hindi lang tayo bumabagsak kasi ayaw kong bumagsak at nahihiya ako sa magulang kong bumagsak. Okay. Apo, hindi po ako, kumbaga, ayaw kong mag-ulit kasi nga po, nahihiya ako sa magulang ko talaga. Na alam kung saan pa nagmula, kung saan pa pinangutang, no? Dumating sa punto ng yung huli kong tuition ay nagbenta siya ng lupa. Kaya isa-isang lupa na mana niya, ibinenta niya kasi pan-tuition to. Apo, dito doon sa area namin doon. Kaya talaga Sana naman, binili mo pabalik yun yung lupa yung na pong yun? katabi nun, Ang nabili mo? ang nabili ko. So, binenta namin siya ng... ang lupa namin noon ay parang kalahating hektarya lang. Magkano lang ang benta? Parang 50,000. That time. So, yung katabi noon, so, yun naman ang pinilit ko naman na sabi ko, yan ang kapalit ng inano mo. Yan. Sakripisyo mo sa akin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.